Napapaligiran ng kumakaluskos na asul na kidlat, tinuya ni Fang Yi ang napakapangit na nilalang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kapangyarihan habang nagtatanong kung gaano ito katigas. Pagkatapos ay sinugod niya ang mutated beast. Ang kanyang braso ay isang bolt ng maliwanag na asul na enerhiya na nakatutok mismo sa ulo ng nilalang. Napakalaki ng epekto, dahil sumabog ang isang napakalaking pagsabog ng banal na kulog nang tamaan niya ito, na tuluyang tumama sa halimaw. Ang matinding puwersa ng pag-atake ay lumikha ng isang malakas na shockwave na nagpa-atras sa mga kalapit na sundalo. Ang isa sa mga sundalo, na tigilan, ay nagsabing hindi siya makapaniwala, na pagtantong ito ang parehong B-level na halimaw na kahit ang kanilang commander na si Jiroyen, ay hindi kayang talunin ng mag-isa. Si Wang Liang, nagulat, ay bumaling kay Jiroyen at tinanong kung ang kanyang kaibigan ba talaga ang inaakala nilang siya. Sa isang seryosong tingin, kinumpirma niya na wala sa kanila ang mali, ipinahayag niya na siya ay, walang alinlangan, ang pioneer na kilala bilang, ang Tyrant. Tahimik na tumayo si Fang Yi sa harap ng halimaw, na nagliliyab pa rin ngunit malinaw na nasaktan ng kidlat. Nang makitang hindi ito ganap na natalo, nabanggit niya na kailangan niyang tapusin ang trabaho, pagkatapos ay sinabi niya kina Jiroyen at Wang Liang na umatras para sa kanilang sariling kaligtasan. Pinagmasdan siya ni Jiroyen, iniisip kung paano kailangan ng kanyang buong squad ng isang komplikadong pormasayon para lang harapin ang isang banta sa B-level. Gayunpaman, naghahanda siyang harapin ang lahat ng mag-isa. Iniisip niya kung anong klaseng kapangyarihan ang mayroon siya. Kinailangan niyang aminin na siya ang pinakamatinding anyo ng katangian ng kulog na nakita niya. Alam niya na ngayon pa lang, isa na itong top tier na pioneer sa buong bansa, at nagsimula siyang magtaka tungkol sa potensyal nito kapag ganap nang naganap ang spiritual energy revival. Habang itinaas ni Fang Yi ang kanyang kamay, nag-iipon ng mas maraming elektrikal na enerhiya, isang gulat na tingin ang lumitaw sa mukha ni Jiroyen. Tumingala siya upang makita ang isang napakalaking bagyo ng enerhiya ng kulog na nabubuo sa kalangitan sa itaas niya. At hindi niya maiwasang magtaka kung gaano katakat ang kanyang kapangyarihan habang patuloy itong nag-e-evolve. Sa huling hakbang pasulong, pinakawalan ni Fang Yi ang buong kapangyarihan ng kanyang katangiang kulog. Isang napakalaking haligi ng matingkad na asul na kidlat ang sumabog mula sa lupa kung saan nakatayo ang halimaw, isang pagpapakita ng kapangyarihan na tunay na tumugma sa kanyang codename, The Tyrant. Ang kanyang mga mata, na nanginginig pa rin sa natirang kuryente, ay nagpakita ng kalmadong determinasyon habang ang nakakabulag na liwanag mula sa kanyang pag-atake ay nagsimulang maglaho. Ang mga nakaligtas na sundalo ay nanunood sa takot. Ang isa ay nagkomento sa isa na ang tanawin ay nagpang-inig sa kanyang buong katawan. Bagamat kakayanin niya ang kinakaing unti-unting kapangyarihan ng halimaw, ang dalisay at mapanirang puwersa ng kulog ay nasa ibang antas. Kapag naayos na ang alikabok, casual na nagbigay ng thumbs up si Fang Yi sa kanyang kaibigan, ibinalita na wala na ang banta. Sumugod si Wang Liang. Sumisigaw ng maluwag na si Fang Yi ay natakot sa kanya hanggang sa mamatay. Sa sobrang tuwa, mapaglarong sinuntok ni Wang Liang ang kanyang kaibigan sa balikat, natatawa na hindi niya inaasahan na napakalakas ng kanyang matandang kaibigan. Nagbago ang mood nang humingi ng tawad si Wang Liang, na inamin na pinaghihinalaan niya na si Fang Yi ay isang pioneer ngunit kailangang sumunod sa mga utos. Pinalis ito ni Fang Yi, tinanong kung bakit naging formal ang kanyang kaibigan pagkatapos ng 3 taon na hiwalay at sinabi sa kanya na naiintindihan niya. Naputol ang kanilang reunion nang lumapit si Jiroyen sa kanila. Formal niyang pinasalamatan si Fang Yi sa tulong nito, iniabot ang kanyang kamay bilang tanda ng paggalang. Sa bahagyang ngiti, tinanggap ni Fang Yi ang kanyang pasasalamat, kinamayan niya ito, sumagot na walang problema at siya ang pangunahing kumilos upang iligtas ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang Jiroyen, ang warden na namamahala sa Forbidden Area 019. Ipinaliwanag niya na dahil nailigtas niya ang buong base, kailangan niyang maghain ng tamang ulat at tinanong kung handa siyang iwan ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Sumang-ayon si Fang Yi nang walang pag-aalinlangan, habang si Wang Liang ay nakamasid sa gilid. Tahimik na namangha sa kakaibang karanasan na makita ang kanyang matigas na commanding officer na kumilos ng magalang sa kanyang childhood friend. Nang matapos ang mga formalidad, direktang at seryosong alok si Jiroyen.
Sinabi niya na ang lakas ni Fang Yi ay mas malaki kaysa sa marami sa mga espesyal na pioneer ng militar at formal na inimbitahan siyang sumama sa hukbo. Gayunpaman, inamin niya na ang isang imbitasyon mula sa isang base warden na tulad niya ay malamang na hindi sapat upang kumbinsihin siya. Sa loob-loob niya, sinusubukan pa rin niyang hawakan ang laki ng kapangyarihan nito. Ang higit na ikinagulat niya ay ang pagkaunawa na isa rin siyang 3-star Ghost X Realm Cultivator. Katulad niya, gayunpaman, ang kanyang mga kakayahan ay umabot sa isang antas na lampas sa kilalang mga limitasyon ng realm na iyon, na ginawa siyang isang halimaw ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Kalmadong tinanong ni Fang Yi si Jiroyen kung talagang sinadya niya na pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na imbitahan siya. Sa bigat ng awtoridad ng kanyang superior sa kanya, kinumpirma niya ang kanyang mga salita, na nagsasabing walang dapat tanggihan. Ipinaliwanag niya na ang utos na isangkat siya ay nagmula sa mataas na utos, at natitiyak niyang darating sila para personal siyang anyayahan sa hinaharap. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Fang Yi, sinabi sa kanya na hindi kailangang maging ganoon kapormal. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at ipinaliwanag na talagang iginagalang niya silang lahat, batid na hindi lahat ay may lakas ng loob na isakripisyo ang kanilang sarili para sa iba. Inamin niya na hindi pa siya nakakita ng mga sundalo sa labanan noon, at ang nakita niya lang ay talagang nagpakilo sa kanya, na antig sa kanyang katapatan. Si Jiroyen ay maaari lamang mag-alay ng isang tahimik na pasasalamat. Pagkatapos ay gumawa siya ng sarili niyang alok, sinabi niya sa kanya na kung sakaling magkaroon sila ng problema sa hinaharap, maaari silang tumawag sa kanya para sa tulong, tulad ng palagi nilang ginagawa para sa mga ordinaryong tao na tulad niya sa nakaraan. Gayunpaman, nagdagdag siya ng isang mahalagang kondisyon. Hindi nila maaaring hadlangan ang kanyang personal na paglilinang o hadlangan ang kanyang kalayaan. Ang kanyang hindi inaasahang proposal ay nagdulot kay Jiroyen na pansamantalang natigilan. Nang matapos ang kanilang negosyo, inihayag ni Fang Yi na gabi na, at dapat na siyang umalis. Sumang-ayon si Jiroyen, sinabing kailangan pa nilang alisin ni Wang Liang ang katawan ng mutated na nilalang at aayusin niya na may magbabalik sa kanya. Habang nakatayo siya sa harapan ng mga sundalo, sa wakas ay naunawaan ni Fang Yi ang tunay na layunin ng militar sa bagong panahon na ito. Napagtanto niya na sila ay pumwesto sa mga mapanganib, mayaman sa espiritual na lugar na ito sa dalawang dahilan. Upang gamitin ang enerhiya para sa kanilang sariling pagsasanay, at higit sa lahat, upang kumilos bilang isang mahalagang linya ng depensa sa pagitan ng ordinaryong mundo at ng mga kakaibang halimaw na ngayon ay nagbabanta dito. Pagkaalis niya, lumingon si Jiroyen kay Wang Liang at sinabing hindi na mailalarawan ang kanyang kaibigan sa isang simpleng salita tulad ng kahanga-hanga. Alam niya na ang nakita nila noong araw na iyon ay maliit na bahagi lamang ng kanyang tunay na lakas. Ang katotohanan na ang isang pioneer ay maaaring maabot ang isang mataas na antas ng kapangyarihan ng napakabilis ay nagpakita na siya ay may kamanghamanghang antas ng pananaw, napagpasyahan niya na siya ay isang pambihirang halo ng swerte, tapang, at hilaw na kakayahan, lahat ng mga bagay na kailangan para sa kadakilaan. Nang makita ang malalim na paggalang ng kanyang commander sa kanyang kaibigan, sabik na iminungkahi ni Wang Liang na kung sa palagay niya ay hindi siya ang tamang tao na mag-recruit sa kanya, dapat niyang hayaan siya, bilang kanyang childhood friend na gawin ang trabaho. Gayunpaman, mabilis siyang ibinalik ni Jiroyen sa realidad sa pamamagitan ng isang matalim na tapik sa ulo, na nag-utos sa kanya na huminto sa pagsasalita at tulungan siyang maglinis. Pumayag na lang siya habang hinihila siya papunta sa trabaho. Nang maglaon ng gabing yun, pabalik sa kanyang apartment building, nagmuni-muni si Fang Yi sa bubong, na napapaligiran ng maningning na gininto ang aura. Naisip niya ang pakikipagpulong niya sa militar. Alam niya na habang ang paglalakbay ay nagsiwalat ng kanyang pagkakakilanlan, ipinakita lamang niya sa kanila ang kanyang katangiang kulog, na inilihim ang iba pa niyang kapangyarihan. Batay sa kanilang magalang na saloobin, napagpasyahan niya na malamang na ito ay isang magandang bagay. Naunawaan na niya ngayon na ang kanyang kakaibang katangian ng kulog ay isang perpektong kontra sa maitim na halimaw na kinakalaban ng militar, na ginagawa siyang isang napakahalagang asset. Alam niyang susubukan nilang i-recruit siya, hindi pagbabantaan, na magbibigay sa kanya ng access sa pinakamabilis na paraan para lumakas at mas advanced na impormasyon. Nilinaw din ng mga pangyayari sa araw na iyon ang iba't ibang tungkulin ng dalawang pangunahing puwersa ng pioneer ng bansa, ang militar, na kinakatawan ni Jiroyen,
ay ang Night Watchers, ang mga nakatagong tagapagtanggol ng bansa, ang Spiritual Energy Cultivation Association, kasama ang mga ahente tulad ni Su Qingying, ang namamahala sa paghawak ng mga banta na dumausdos sa mga lungsod, na nagpoprotekta sa buhay sibilyan hanggat maaari. Naunawaan niya ang dalawang bahagi na estratehiya ng gobyerno, gamit ang mga ipinagbabawal na sona upang maglaman ng pinakamalaking panganib habang dahan-daang naglalabas ng impormasyon sa publiko tungkol sa mga darating na pagbabago. Ang maingat na diskarte na ito ay pagbili ng mahalagang oras, na pumipigil sa lipunan mula sa pagbagsak sa kaguluhan, habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmumuni-muni, isang maliwanag na globo ng ginintoang enerhiya ang pumutok sa kanyang kaibuturan. Nabanggit niya na sa kabila ng pag-absorb ng masaganang enerhiya ng Forbidden Zone, hindi niya naramdaman ang agarang pangangailangan na mag-level up, gayunpaman, mabilis na nagbago ang pakiramdam, ang gintong enerhiya ay dumaloy sa kanya, at ang mga bitak ng kapangyarihan ay kumalat sa kanyang mukha. Ang paggugol ng kahit isang maikling panahon sa gayong mayaman sa espiritual na lugar ay napuno siya ng gusto, nakilala niya kaagad ang mga palatandaan, siya ay nasa bingit ng isa pang tagumpay. Samantala, sa mga kalye sa ibaba, ang kanyang pinsan na si Lin Yi ay naglalakad pa uwi na may dalang mga pamilihan, iniisip kung nakabalik na siya, naisip niya na kung siya ay nasa bahay, maaari niya itong subukan ang kanyang pagluluto. Ang kanyang casual na pag-iisip ay biglang nabasag nang tumingala siya at nakita ang isang napakalaking haligi ng gintong liwanag na bumubulusok sa kalangitan sa gabi mula sa direksyon ng kanyang apartment building. Nanlaki ang mata niya sa gulat at pagkaalarma, isang refleksyon ng nag-aalab na banal na palakol ang lumitaw sa kanyang mata nang makilala niya ang malakas na enerhiya ng pagsulong sa kaharian ng Ghost Axe, ngunit agad niyang nalaman na mali siya. Ang laki ng kapangyarihan, na nagpapakita bilang isang napakalaking nagniningas na banal na palakol sa kalangitan, ay masyadong nakakatakot para sa isang ordinaryong tagumpay, nakatitig lang siya sa hindi makapaniwala, iniisip kung may isa pang makapangyarihang pioneer na lumilipat sa lungsod.